Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos. Banal na Panginoon sa Kristo at gawain ng kaliwan ng kanyang na Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay may boses tayo sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Panginoon Kristo at ating dalangin. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po doon sa bagong tipan ng mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Heso Kristo. At ayon po dito sa kay Apostol San Mateo, Kabanata 18, talatang 18 hanggang 20. Ito po ang mensahe. Sinasabi ko sa inyo, anong mga ipagbawal ninyo sa lupa ay pagbabawal sa langit, at ang mga ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin. Ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking amang nasa langit. Sapagkat, saan man dalawa o tatlong nagkatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Pagpatuloy po natin sa kay Apostol San Juan, Kabanata 16, talatang 7. Ito po ang mensahe. Kung manatili kayo sa akin, ay nananatili sa inyo ang salita ko. Hingin ninyo ang anumang maibigan ninyo at ipagkakaloob sa inyo. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Epeso, Kabanata 3, talatang 12. Ito po ang mensahe. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya, panatag ang loob na makakalapit tayo sa Diyos. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Hebreo, Kabanata 10, talatang 22, talatang 24. Ito po ang mensahe. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit kayong may malinis na budi, sapagkat malinis na ang ating mga puso. At nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan, sapagkat tapat ang pangako sa atin at sikapin nating mabukaw ng dami ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Patuloy po natin sa mga taga-Epeso, Kabanata 3, talatang 10. Ito po ang mensahe. Upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan doon sa kalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahayag sa iba't ibang paraan. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pabahagi ng mabuting balita dito sa Bible Lights Promotions. Yan. Ating pong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, gayon din ang ating banal na Santa Maria. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Ngayon po ay ipaliliwanag ko po sa inyo ang mga mensaheng ito. Wala po doon sa tema na may boses tayo sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Panginoon Kristo at ating dalangin. Yan. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa Panginoon Kristo dito sa iniyari niya sa mabuting balita na tayo ay yung kapangyarihan na tayo ay kung tayo ay meron tayong kapangyarihan na pwede nating yung ipagbabawal natin dito sa lupa ay papayagan sa langit. Yung ating pahihintulutan dito sa lupa papayagan sa langit, yung pagbabawal diyan ay pagbabawal din sa langit. So tayo ay mayroong kapangyarihan na ito ay pinagkaloob sa atin na ng Panginoon Diyos na
itong mga bagay nito sa pamamagitan ng charts. Hindi basta pwede na ang isa ng tao. Kumbaga man ito ay kumbaga man ito ay dapat collective ito. Dapat yung buong charts ay nagkakaisa na mabago, aside from tayo ay binibigyan ng pagkakataon na 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 tayo ay halimbawa dalawa hanggang sa marami tayo ay diringgin ng banal na Panginoon Diyos na higit aside from individual na pananalangin. So kung dalawa hanggang tatlo, marami tayong mananalangin, kagaya kung sa loob ng simbahan, tayo ay ang Panginoong Kristo ay kasama natin sa pananalangin natin sa Panginoon Diyos at ipagkakaloob yung ating mga panalangin. So ganoon na ganoon tayo yan yung pinahayag at ipinangaral natin Panginoon Kristo. Ngayon, kung ano ba, mayroon tayong gustong ipahintulot na ano ba yung mga aral na makapagliligtas sa atin o mabuting bagay, makapagliligtas sa atin, may pananampalataya tayo sa Panginoon Diyos mula sa Panginoong Kristo. So marami ang mga usapin sa pamumuhay na dapat ito ay tuntunin na halimbawa sa simbahan na hindi po pwedeng payagan o hindi natin pwedeng payagan. Sa pamamagitan noong kakibat nung siyempre ang magpapasya ay ang authority, yung simbahan. Yung itinalaga ng Diyos sa simbahan, siyempre yung pamunuan niyaan, siya ang mag-desisyon. But siyempre, kakibat niya ang mga tao. Siyempre tayo ay nananalangin na tayo ay nagsasaboses na yung ipaabot natin sa Panginoon Diyos yung ating boses. Halimbawa sa ano ba yung usapin sa halimbawa paghihiwalay or doon sa halimbawa sa usapin ng gender equality. So ngayon may mga yung nananampalataya, di ba, mga tao gusto nila magkaroon ng same sex marriage. So ang simbahan natin hindi pinapayagan. Yung paghihiwalay, hindi rin pinapayagan yun. Yun noon, pinayagan ni San Pablo at pinayagan ni Moises sapagkat naging matigas yung ulo ng mga tao. So, pinayagan niya. Pero nang ipangaral muli ng Panginoon sa Kristo, ayaw niya na magkaroon ng paghihiwalay yung ikinasal sa loob ng simbahan. So, yun yung posisyon ng simbahan. Ngayon, tayo ay pwedeng manalangin sa Panginoon Diyos, paabot natin ano ba dapat na maging doon, pero simbahan para gabayan yung ating simbahan para sa tuntunin na maipapatupad dito. So ngayon kung ang gabay sa ating simbahan ng Espiritu Santo is yung yung ipinangaral ng Panginoon Kristo, yun yung istigin nila roon. Or halimbawa paano yung sa gender, halimbawa yung sinasabi ng Bible doon sa gender. Yung same sex lang yung kinakasal kasi yung hindi magkaparehas, hindi ikakasal. Ngayon wala naman sinasabi huwag mo ikasal yung same sex, pero pinagbabawal yung sa Bible kasi yung magkakaroon ng parang pagtatalik yung same sex. So kapag kinasal mo sila, tinolerate mo sila sa ganun kasi so yun ay aayaw ng Panginoon Diyos. So kapag kinasal mo yung same sex, so tolerate mo sila sa aayaw ng Panginoon Diyos. Kaya hindi mapayagan ng simbahan yung same-sex marriage. Ngayon, siyempre, kung pinararating natin sa Panginoon Diyos yan, but ang simbahan ay ginagabayan niya na magiging ganun pa rin yung kanyang desisyon. But siyempre yung authority pa rin ng Diyos ang mananagin. Ganyan man, siyempre kaloob pa rin ng Diyos. But tayo ay may mga iba't ibang mga bagay na maaaring siyempre pinaparating natin para tayo humihiling pinagkakaloob ng Panginoong Diyos. Ngayon ay may mga iba't ibang mga bagay sa ating pamumuhay na ipagkaloob ng Panginoon Diyos mula doon sa iba't ibang mga sa gabay ng mabuting balita. Paano ba yung panuntunan na dapat natin gawin? So the church is the one na dinadalangin natin na siya gagabay ito. At together with us, tayo ay mayroong buhay sa Panginoon Diyos
for what, ano ba yung makapaglilit, panuntunan na dapat nating magawa for what is happening to us sa ating buong buhay, lalo na sa pagbabago ng mga panahon. But ito ang mabuting balita, gabay sa lahat kasi yan eh. Kahit atrasado na or mula sa Panginoon, mula doon sa panahon niya hanggang sa pagbuno ng mundo, nakaangkop yung mabuting balita. So yan. Kaya kaya tayo ay dito sa ating boses na ito ay ito ay iangkop natin syempre doon sa panuntunan o kalooban ng Panginoon. Kagaya ng Panginoon sa Kristo, higit pa rin niyang binigyan ng higit pa rin niyang binigyan ng yung pagtupad niya sa kalooban ng Panginoon Diyos. Mas higit niyang sinunod yun kaysa yung sarili niyang kapakanan. Kagaya ng kagaya noong kanyang pagsunod na tayo ay iligtas. So, ayaw na maranasan yung ganung sitwasyon. Pero kinaya niya yun para tuparin yung kalooban ng Panginoon Diyos, kawalan ng Panginoon Diyos. Ang higit na mangyayari para gawin niya yon to save others, lahat, ipa ganun. So kaya tayo ay meron naman tayong boses mula sa kahilingang personal, sama-sama, at gayon din sa panuntunan. Mabigat yung panuntunan eh, syempre. Hindi ka basta humiling ng pagkalooban ka ng kotse, yan, ano ba, gano'n. Pagbigay yung trabaho mo, pagkalooban ka ng papanang gano'n, di ba kasi yung panuntunan. So yun ay gabay sa ating pamumuhay kung paano tayo mamumuhay ng mabuti. Kapag syempre, higit natin bigyan ng importansya yung kalooban ng ating banal na Panginoon. Parang kung magaman, hindi basta tayo nagre-reveal na kagaya noong kay Panginoon sa Kristo. Kasi bilang anak na niya, di ba na-reveal ni Panginoon sa Kristo yung ilang panuntunan ng Panginoon Diyos. Bilang yun ay gusto rin naman ng Panginoon Diyos, yung pag-reveal na yun. Siya rin naman na nagbago lang sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo. At ganoon din sa atin, sa pamamagitan ng ating pagkasabuhay sa Kanya. Kung ano yung pagbabago na maaari natin magawa from that. So tayo ginagabayan din ng ating banal na Espiritu Santo. Yan, para iluhog natin sa Panginoon. Yan. Kaya isinama sa pangangaral bilang pagbibigay sa atin yung aral na yon. So ano ba yung po pwedeng baguhin natin, ipatupad at ipagbawal pa mula sa ating simbahan, sa pamumuhay natin mga Kristiyano at igabay natin sa buong mundo. Alam mo, pagkain, gano'n. Bawal yung kakain ka ng dugo. Alam mo, pag gano'n, yung mga tipong gano'n, diba, sa kabutipan, yung mga kahit yung suot. Alam mo, sabihin mo, pinangaral ni San Pablo. Sinasabi ng simbahan, o tayong lahat ng mga Kristiyano, bakit tayong kakain ng mga dugo? Gano'n, kapag pagkain na may dugo, never eat it, diba? Kain mga gano'n. Di ba mga gano'n mga bagay na mga panuntunan that pwede nating pagbawal, pwede nating ipahintulot sa ating mga naniniwala mga Kristiyano para magabayan tayo in our faith to God, para tayo ay magkaroon ng kaligtasan spiritual at makabubuti sa atin yung pagbabawal na yon at mga hindi pagsunod, ipahintulot or hindi ipahintulot yung mga bagay na kagaya noon, halimbawa sa pagkain. So, meron tayong dapat na din, halimbawa, ganun. Pero merong sinasabi na hindi naman tayo pwede natin kainin kahit ano. Ang malaga, may pananampalataya tayo sa Panginoon Diyos. Ganun mga bagay. So, yun yung ilan na mga ganyan yung mga sinasabi pahintulot na pwede natin ipagbawal ng simbahan at pwede hindi. Yan. At everybody will dapat sundin ng bawat mga Kristiyano na nanampalataya. So, ganun yun. But, syempre, yung ganoon ay tayong lahat naman na pwedeng mananahan, syempre, sa Panginoon Diyos, kung ano dapat natin ipahintulot at dapat natin kasama-sama, hindi lang simbahan na mag-desisyon. Kung kasama rin tayo sa pamamagitan ng pananalangin natin sa Panginoon Diyos. At, kasama tayo sa mag-desisyon ng simbahan from what I do, panuntunan para sa ating mananampalataya.
Di ba? Yan. So, hindi basta may mga bagay na siyempre ating sinusunod ang kalooban ng Panginoon Diyos, but mayroon tayong boses. Hindi naman sila puro oo. Diba? Mga tipong ganun. So, yun. At muli, sana ay nagabayan na naman kayo ng Bibleized promotion sa pagbabahagi natin ng mabuting balita at magkaroon kayo ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasang spiritual. Yeah. At mula dito sa ating mensaheng ito ng ating banal na Panginoon Diyos, na tayo ay binibigay niya ng boses sa ating pamumuhay kung paano tayo mula dito sa ating church. Siyempre yung church ay mahalagang bagay na ito nga ang ginawa niya para dito ipakita yung pamamahala ng Panginoon Diyos sa church. Doon yung pinatmga. But iba tayo ng pamamahala ng Panginoon Diyos doon sa church. So may boses tayo sa church. Sa God, from the church, kung kasama tayo. Sana nagabayan tayo at tayo ay karoon ng malaking pag-asa sa ating kaligtasang espiritu. At siyempre, sa boses natin, siyempre, tayo ay tumutupad ng kalooban ng Panginoon Diyos. Alam mo, kagaya pagsasaboses sa pamalaan, kung magsasaboses, kung maglabas ka ng hinaing, halimbawa, o gusto mo mangyari sa pamalaan, pero hindi naman buburang buuin yung ating yung ating pamahalaan. Halimbawa, kailangan ka ng ganito, ay ginawa mo, ay nagbandalism ka naman. Hindi naman gano'n. So, isaboses mo na maayos. Like this, doon sa ating Bible, siyempre. Anong kalooban dapat maroon na malinis ka, ganyan. Para maisaboses mo yung dapat sa Panginoon Diyos. Diba? Almost, siyempre, perfecto ang Panginoon Diyos. So, kaya, yun. So, yun, at sana ay tayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa ating kaligtasan spiritual sa gabay na ito ng ating banal na Panginoon, kanyang mensahe sa atin sa lingkong ito. At sana patuloy tayong gabayan ng banal na banal na Santa Maria, Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu Santo with Mother Mary, ng kanyang kaliwanagan sa atin at siyempre ng mga apresyon na gabayan niya itong ating pagbabaging ito ng mabuting balita at kayo ay maliwanagan sa ating pagbabaging ito at inyong pakinggan ng ating ang ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa Bibleized promotion. Even though ay sana gabayan tayo at sa panahon ito ng banal na Santa Maria. Higit sa lahat, siyempre, pakinggan yung pakikinig ng mabuting balita ang dapat niyong pag-uunan upang ito ang makapagliligtas sa inyo sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay para magkaroon ka ng pag-asa. Ngayon, kung tayo ginagawa ng Santa Maria, maraming salamat para lalong mag-boost ng ating pananampalataya na tayo ay makasunod sa mabuting balita. Ayan, at muli doon sa Interfaith Unity, doon sa bawat mga relihiyon, tayo ay maliwanagan kayo, magkaisa tayo sa Interfaith Unity. Unawain natin yung ating mga relihiyon at hindi tayo nagkakaroon ng hidwaan, sikalutan, bagkos tayo ay nag-unawaan, kapayaran tayo ng kabutihan, kapayapaan, pagkakaisa. Mula doon sa pamilya, community, bansa at buong. At doon sa CBCP Vatican Church, yung CBCP, ang Vatican Church ay patuloy niyang pagbuklurin yung sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo at mabuting balita. Asaan yung punting kakayanan ay patuloy tayo nanampalataya ng gabay ng banal na Santa Maria, Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo at ng kanyang kapangyarihan in pagbabahagi ng mabuting balita tayo patuloy na gabayan. At mapalaganap natin ang mabuting balita at mapagbuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos. Yan ang pagbubuklod dito sa ating pagbubuklod sa pananampalataya sa Panginoon Diyos para dito sa ating simbahan. At tayo gabay ng Panginoon Diyos sa ating paggabay sa pamahalaan at ito ay mamahala ng mabuting matuwid. Yan. At yung mga pamahalaan, maliwanagan kayo, mamahala kayo ng mabuting matuwid, tugunin niyo yung karapatang manlako. Sa gayon, makikinabang yung inyong mamamayan, mga pamumuhay sila ng maunlad, mapayapa, protektado mula sa mabuting yung pamamahala. Sa gayon, mga pananampalataya sila ng lubos sa ating banal na Panginoon Diyos. Yan. Mapayapa, maunlad. Yan. Uli, magandang hapon sa inyo lahat at patuloy na tayo ay pagpalain at protektahan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa banal na Espiritu Santo at
sama-sama natin sa buhay. Magandang hapon sa inyo lahat.